Eto na, meron tayong bisita, partner. Nasa linya na ho ng telepono. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Napapa-feel good ka ngayong umagang ito, partner. Dahil kasama natin po, mga ka-music, ang Officer in Charge, Division Chief, Individual Charity Assistant Charity Department ng PCSO. Let's so welcome Dr. Pinky Casas on the line. Good morning, Magandang Doktora. umaga po. Good morning po, magandang umaga. Ayan. Good morning, Doc Pinky. How are you today, ma'am? Mabuti naman po, saan po mabuti rin kayo? Oh, okay lang naman po, Okay ma'am. Ang lang ganda po. ng boses niyo, ma'am. Parang kaboses niyo si Karen Carpenters. Hindi, paus lang no? May pagkapaus. Opo. Ma'am, doktora, matanong lang ho namin. Ano po ba itong may nabalitaan kami about MAP o MAP na tinatawag? Ano Medical Assistance paano Program. ito nabuo? Paano po ito nabuo? Ang Medical Assistance Program po ng PCSO ay nagsimula pa noon pa hong 1995. Ito po ay noong dating chair na si Mita Pardo de Tavera. Nagsimula po siya ng isang programa at ito po ay tinawag na Individual Medical Assistance Program. Dito po ay tinutulungan ang mga mamamayan natin na nangangailangan ng pampaospital. Nagsimula po ito sa mga pampaospital. At ito po ay nagtuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyan. Ito po ay naiba ang pangalan, naging Medical Access Program. At ngayon po, bumalik po ito sa Medical Assistance Program ng PCSO. Kung nakasentro po, Doc Pinky, ang MAP sa medical assistance, paano pong tinitiyak ng PCSO na walang overlapping of functions sa PhilHealth at DSWD? Kami po ay nakikipag-ugnayan, patuloy na communications with PhilHealth at sa mga iba pang ahensya para po hindi nagkakaroon ng overlapping of assistance. Kaya po, kagaya po ng ito lamang, yung pinaka-latest po na inilabas ng PhilHealth, ang coverage ng, yung dinagdagan po nila ang hemodialysis, pati yung epoetin. Kaya kami po ay nagsuspindi muna ng mga program, ng tulong doon kasi meron po ang PhilHealth. Nagpatuloy po ang aming mga ugnayan sa kanila. Alright. Ngayon, Doc Pinky, paano po, kung halimbawa lang nakahingi ho ng tulong sa DSWD or nagamit na po yung PhilHealth ng pasyente o beneficiary, pwede pa ba siyang makalapit sa PCSO MAP? Pwede pa rin naman po as long as may balanse pang babayaran. Ito po yung konsepto ng nasa Malasakit Centers. Yeah. So, ibig nyo sabihin, halimbawa po, yung pasyente, halimbawa po, may natira hong 100,000 na bill. Pwede ba nila itong ilapit po sa PCSO MAP? Pwede po. Okay, so pero sa inyo, titignan nyo munang mabuti kung... meron po, sir, meron po kaming social workers na nag-evaluate ng bawat isang application. Anyway, itutuloy ko na rin lang dahil napag-usapan natin yan. Ano-ano ho ba yung mga medical coverage ng MAP? At ilan na po ang natulungan ng MAP noong 2024? Sige po. Para po sa natulungan ng MAP noong 2024, meron po kami 330,023 cases. Ito po yung mga natulungan nila. At umabot po ito ng mahigit 3 bilyong piso. Ngayon po, ang mga tinutulungan natin, ang kasali po sa programa, ay ang unang-una, yun pong confinement. Ito po yung tulong sa mga sa pampaospital. Meron din po kaming tulong sa mga nagkikimotherapy o doon sa mga nagra-radiation para sa mga may cancer po. Doon din po, meron din po kaming tulong sa mga nangangailangan ng mga yung mamahaling gamot po, sir. Hindi naman po yung mga over-the-counter lang, yung mga maintenance, hindi po yun. Doon po sa mga mamahaling gamot para sa mga sakit sa dugo, yung mga iba-ibang klaseng sakit sa dugo, cancer sa dugo, yung mga anti-rejection drugs po, yung mga nag-transplant. Doon po sa may mga arthritis, hindi po ito yung mga pain reliever, ito po yung ibang mamahaling mga gamot pa. Doon din po sa mga may lupus at
yung may mga autoimmune diseases na iba pa. Ganon din sa psoriasis. At doon din po sa mga neuropsychiatric disorders at yung mga rare diseases po na mahal ang mga gamot at nanggagaling pa sa ibang bansa. May tulong din po kami doon. Meron din po kaming binibigay na tulong sa mga magpapa-MRI, mga CT scan, yun yung mamahaling mga laboratorio at mga diagnostics, nagbibigay ko kami dyan. Meron din yung mga bakal, mga implants. At meron din kami ng mga medical devices, yung mga stents sa puso, yung mga pacemaker, mga valves. At nagbibigay din kami para sa rehabilitasyon. Aba, alam mo, Doktora Pinky, maganda to kasi alam mo, marami hong lumalapit sa aming himpilan, yung mga bakal, yung mga binabanggit po ninyo. Marami hong, ngayon kasi mabuti na lang nakausap namin kayo. Baka pwede naming mailapit sa inyo through our station, through our program. Pwede po ba yon na i-refer namin yung isang... Isa pa rin po ang paglapit. Opo. Individual pa rin. Individual pa rin. Individual pa din. Opo. Opo. Kailangan lamang po mag-comply sa mga requirements ng request. Ang mga requirements po makikita sa website Pwede silang pumunta. At meron din kaming isa pang coverage ng MAP. Ito po ay yung kasi mahal po yung mga transplant. Yeah. Oo. Nagbibigay din po kami ng assistance para sa mga nagta-transplant at nagha-heart bypass. Halimbawa, ang pasyente, Doc, ay naka-confine sa private hospital. Or let us say, siguro pwede rin outpatient siya. Pwede pa rin po bang makahingi ng assistance sa inyo? Pwede po. Nagbibigay po kami sa mga outpatients po. Yun pong mga karamihan po ng sinabi ko ay ito po yung mga outpatients po ito. Alright. Yes. Opo. So, Doc Pinky, ano to? Parang katulad po ba ng Malasakit Center? May opisina din po ba yung PCSO sa mga ospital na po pwedeng lapitan? Or sa tanggapan po ninyo talaga pupunta? Mismo. Opo, para humingi ng tulong. Ganito po. Ang MAP po ay maa-avail ng ating mga kababayan sa 3 pamamaraan. Unang-una po, yun pong MAP, para sa NCR lang po ito, MAP online application. At pwede rin po doon sa aming emailing system, yung ncrmap@pcso.gov.ph. Ipapadala lamang po doon yung kanilang mga applications. Hindi po kailangang pumunta dito sa aming tanggapan. Kung may malasakit center naman po, kung nandun sila sa ospital na may malasakit center, makikipag-ugnayan po sila sa Medical Social Service ng ospital ng pagamutan at maire-refer na ho sa amin kung makukumpleto nila ang mga dokumento. Sa mga probinsya naman po, kailangan nilang sumaglit dun sa mga pinakamalapit na branch po ng PCSO at doon po rin nila maa-avail yung MAP. Ayun. Ma'am, may phone-in question lang, okay lang ho ba? From Micaela of QC. Paano raw po siya na may HMO, tapos may outstanding balance pa? Pwede po bang lumapit sa PCSO MAP? Pwede po. Basta po, makikita lang namin sa kanyang billing na inawas na yung HMO na nakuha niya doon sa HMO, ibinawas na, deduct na, at kung may balanse pa, doon po kami, pwede pa rin ho siya mag-apply. Ang nangyayari ba dito, Dr. Pinky, is from PCSO to the hospital ang bigayan? Meaning to say, hindi na pag in-email sa inyo at naaprubahan po ninyo, parang guarantee letter ang dating na direktamente na ho sa hospital kung saang departamento pupunta yon, code na lang ang ibibigay doon sa tao? Ganun po ba? Hindi po. Ito po talaga ay sa pamamagitan ng GL. At ang bawat ospital po namin ay merong mga validation sites o portal para ma-validate po nila ang mga GL. Kaya nga po. Ito po ay nakapangalan sa pasyente. Oo nga po. Pero ang ibig ko sabihin dito, Doktora, yung guarantee letter po, ibibigay nyo kay pasyente o doon sa pasyente o sino man ang representative, and then itong pasyente siya ang magbibigay doon sa departamento na in charge doon sa ospital. Ganun po ba?
Opo, ganun po. Ayun. Ang mga Oo, kasi nasanay kasi kami doon sa ang ibinibigay lang halimbawa pag humingi ka ng tulong code lang ang ibibigay sa iyo at 'yun ang sasabihin mo doon sa hindi mo hawak yung guarantee letter bagkus yung code lang ang ibibigay mo, i-check nila doon sa system nila lalabas. So dito pala sa inyo, mismong GL ibibigay sa tao at yung tao yung magdadala. Maganda naman po 'yon. At least hawak po nila mismo yung guarantee letter. Opo. Yes. Doc Pinky, sa panahon ngayon, alam naman po natin, no, naglipa na yung mga fake news at marami dyan yung pwedeng manamantala. At papaano po masisiguro na sa mga legitimate po yung transactions para maka-avail po ng MAP benefits? Para maging legit talagang makasiguro, doon lamang po sa aming mga website, kung nasaan ang aming system at yung aming email address na ibinibigay, doon lamang po mag-apply. Pangalawa po, kung kayo po ay meron ng GL, ito po ay ine-encourage ng aming pamunuan na i-validate muna ang GL bago po ito i-recognize. So, yun po, ine-encourage namin, kaya meron po kaming validation site para po ito ay ma-validate muna nila kung talagang ito ay authentic o fake. Kasi sa panahon mo ngayon, lahat na fake. Yun nga po Ilang days naman po, ma'am, yung proseso po nitong hihingin na tulong na sa PCSO MAP? Sir, pag po kayo ay nag-apply at nakapasok at natanggap ang application nyo, within 24 hours po, labas ang GL nyo. Mabilis. Magandang balita ito sa iba pang mga nangangailangan po talaga ng pangbayad sa ospital. Pero Doc, habol ko lang din, partner, connection doon sa tanong mo. Pero Doc Pinky, yung pag nag-submit po ng ng application, gaano po katagal yung verification na ginagawa para malaman if pwede siyang makatanggap ng MAP? Sir, ma'am, kunyari po, nagsabi siya na, kasi po may registration, bibigyan sila ng queuing number. Ngayon po, pagka po nakakuha kayo ng queue number, that's the only time you upload your documents. Ibig sabihin na po nun, lalabas na. Pero kung hindi po kayo matanggap, di pa kayo makapasok, ibig sabihin lamang po ay nare-reach na namin yung quota for the day o kung gaano lang ang pwede naming matulungan. Alam nyo naman po, hindi naman po unlimited yung budget ng aming tanggapan. Siyempre po, meron lang naka-allocate for the day. Okay. So, pwede po silang mag-try the next day? Pwede po. Kailangan lang po mag-try kasi po, alam mo naman natin na hindi naman po kakaunti ang applicants ng PCSO MAP. Opo. Talaga pong napakarami sa araw-araw at talaga pong nauubos po namin yung allocation for the day. Maaari naman pong mag-apply the next day. Ang i-assure ko lang din po ang inyong mga tagapakinig, hindi po sira yung system, kaya lang talaga lang pong napakabilis na humapuno kasi ang dami-daming naghihintay. Pagdating ng oras, talagang sabay-sabay po yan pumapasok na dami po talaga. Ma'am, ito po, sabi ni Jonathan Raven Season po, tanong ko lang po if ilang beses pwedeng makalapit sa PCSO MAP. Ang hirap po kasing pumasok sa inyong system, laging system error pag alas 8 na po ng umaga. Yung binabanggit ni ma'am kanina. Sa dami binabanggit mo kanina, sobrang dami, nag-down yung system. Ma'am, no? Actually po, hindi ho nagda-down. Ano po? Pupuno lang talaga. Pupuno talaga. Pero ma'am, ilang beses daw ho pwedeng makalapit? Iba-iba po kasi yan. Kunyari po, yung confinement, tuwing mau-hospital ka, pwede kang lumapit. Okay. Doon naman po sa chemotherapy at sa radiotherapy, ang ganun din po yung mga specialty medicines, hanggang 6 na beses po sa loob ng 1 taon. Pwede po yun. Pero pag hindi ganon, alimbawa regular lang na ospital, nagkasakit, so anytime, basta na ospital, pwedeng lumapit. Walang limited number of, Iba, after 3 months. Yung iba kasi may ganon parang lumapit ako ngayon sa inyo, after 3 months, saka ulit kayo mga kalapit sa akin, like DSWD. Yung sa pagpapa-hospital po, kunyari na lumapit ka ngayon dahil for discharge ka. Sa 1 linggo na admit ka na naman, pwede ho ulit.
Maganda Maganda, ito. no? Maganda. Talaga malaking tulong. Okay. Isa kasi sa problema ng mga kababayan po natin na humingi po ng medical assistance, Dr. Pinky Casas, is itong doctor's bill. Alam ko nakapag-usap na rito yata sila President ba? Sila Chairman Robles? Noon pong 2024. Yeah. Last Oo. year, Kumusta na po ito? Kasi ito po yung isang problema ng mga kababayan natin o kami, yung mga mahihirap po na tumutulong na walang pambayad po sa doctor's fee. Ano na ho ang balita pala dito? Noon pong nagdaang taon, noong Oktubre po, nakita po na sa kabutihang puso at nakita rin po ng aming GM, General Manager Melquiades Robles, at siguro po ito ay kanila ng pinag-aralan sa pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya, nakita nila ang pangangailangan para i-cover na rin namin ang PF at ang room and board charges. Kaya po simula nung Oktubre, yung bill po ng pasyente na nakalagay ang PF at room and board charges, isinasama na po namin yan sa aming coverage ngayon. So, pwede na ho namin bayaran ang PF at room and board charges. Dali Aralin namin yan, Mama, kasi sabi ko nga ho sa inyo, marami hong humihiling ng tulong sa amin at isa rin yan ho sa concern yung doctor's fee. Kasi minsan hindi ho sinasabi ng ospital Yun ang problema, lalo na sa pribadong ospital. Paano yun, Doc Pinky, ilalapit po sa inyo or parang automatic na po pwede nang i-cover ng PCSO? Mag-i-apply po ba ulit? Pag nag-apply po sila, dapat lang nandun sa bill nila yung PF, dapat nakalagay. Kaso ang problema, doktora, pag nasa private po, totoo po ito tinatanggal po nila yung doctor's fee, hindi nila sinasama. Sa running bill. Kasi ang gusto nung hospital, ang gusto kasi ng hospital, totoo po ito. Kasi na-try na ho namin Meron ho kami naging pasyente nung nakaraan, yung aming mother. Ang nangyari po, doktora, ang ginagawa ho nila, isi-separate po nila because gusto nila cash. Ayaw nga nila kahit card Bayaran mo ng card, ika-card mo. Ayaw nila, gusto nila cash talaga, doktora Ito mga private hospital Yun nga po ang aming isang problema. Limitation. Yeah. Kung hindi po sila pumapayag, wala po kaming magagawa. Kasi, may mga hospital na ganun wala po kaming kumbaga yung parang authority. Para utusan sila. Wala po kaming authority para sa ganon. Yan po ay kasi nga ay practice nila yon. So po ay kailangan yung may hospital po, kailangan nilang pag-usapan po yon. Kasi po, ang PF ay kailangan naman talagang nakareflect at ito ay kailangan makita ng BIR. Yes po. So dapat po nandoon at para din yung matulungan namin. Alright. Totoo po kayo sa sinasabi nyo, naniniwala po ako dyan. Kasi may mga talagang hospital na ayaw nilang i-declare doon sa bill or your running bill para mailapit sa inyo, mailapit sa DSWD, sa Malasakit or whatever, sa mga attached agencies ng ating gobyerno. Yun ang nagiging problema, especially sa pribadong hospital. Anyway, pero at least alam na ho namin ngayon na pwede na ho pala makahingi ng tulong regarding po sa doctor's fee. Sa approve. Kung papayagan ng hospital, pwede mo i-request na isama sa bill mo. Nire-request po ng mga iba na ilagay nyo po kasi hihingi kami ng tulong. So, po talaga. Dapat pala ganun, na pakilagay because ito'y hingi namin ng tulong sa PCSO. Yan. Pero sa PCSO po ba pag sa doctor's fee mabilis ang bigayan pa bigayan. I mean, what I'm trying to say is tulong. yung yung bayad po sa mga doktor kasi ayan ang iniiwasan nila pag government daw Matagal daw. Kasi po nung mga nagdaang panahon, merong mga ganyan talaga matagal po yung bayaran. But now po, as long as you have submitted the documents to us, dito po sa PCSO, ang aming pong commitment is 45 working days po. 45 working days. Binabantayan po kami ng mga monitoring agencies gaya ng COA, ng GCG, at ISO rin po ang pagproseso nito. ISO certified po. Alright. Nalalabas yung bayad within 45 days po. Yun po ang pangako namin, yun ang commitment namin
Kaya hindi na po tulad nung mga naunang panahon na nagtatagal nga ho yung mga pagbayad sa gobyerno. Ngayon po ay kami ay ISO certified that within that period, lalabas po ang bayad namin. Yun. Sana may mga doktor ho na yung tulad doon ninyo na magmamalasakit talaga na pwede namang maghintay kasi malalaki naman po yung bayad, pero naman yan. Pero may last question ako before our last question, the message of Dr. Pinky. Doc, financial assistance, hanggang magkano ang limit na binibigay ninyong financial assistance sa mga humingi? Sir, hindi ho kami nagbibigay ng financial. Walang pera. Talagang GL. Medical assistance. Ano po yung dating 5,000 pesos? Wala ho kaming 5,000 pesos. Ganun Hindi po ba? kami nagbibigay Sa medical ng assistance 5,000. wala ata. Sa medical assistance, walang ganon. Wala po. Wala po. Lahat po sa amin ay GL. GL po. Alright, at least malinaw po tayo kasi may nagtanong dito kung yung financial assistance. Baka siguro sa DSWD yun, ma'am. Sorry po, pasensya na po. Kasi may ganong financial assistance, mamili ka eh. 5,000 or GL eh. Yes, sir. Meron pong ganun sa DSWD. 5,000 po. Yes. Oo nga po. Opo. Ayan. Nako, magandang balita ho ito sa ating mga kababayan. Doc Pinky, tataya ulit ako ng loto mamaya. I like to encourage yung mga taya tayo ng loto dahil marami tayong matutulong. Ito, nakita na natin. At least po, ang PCSO, ma'am, explain ko lang sa kanila, sa mga nakikinig sa atin po, ang maganda rito sa PCSO ngayon, mga kaibigan, sa PCSO MAP, o yung Medical Assistance Program, wag lang yung mga sakit na mga pero ang maganda rito, kahit ilang beses kang ma-ospital, wag lang yung mga sakit like yung binabanggit niya kanina na rare or yung mga matitinding sakit, pwede ho nating tayong lumapit na ngayon sa PCSO MAP. Tsaka yung mga laboratory, mga procedures na like CT scan, MRI, pwede rin natin ilapit. Yun ang magandang balita ho dito. Amen. Yes po. Sir, correction po. Kahit po matinding sakit. Matindi. Pwede. Nga pala, sorry. Maganda. Kasi ang sabi mo kanina, 6 times in a year. Tama po? Wala pong limit yung na-confine. Walang limit. Basta iba yung na-confine, pwede po. Ang 6 times po yung gamot sa mga matitinding sakit. Sorry, thank you po. Kinurek nyo ako. At ang maganda rito, doktora, sabi ninyo, lumapit kami sa MAIP, halimbawa, DOH, po? And then lumapit kami sa, let us say, sa DSWD, lumapit kami kay Congressman, kay Senator, sa Malasakit. Ang sinasabi ho ninyo, magkano lahat, kung may sobra doon, yun yung ilalapit namin sa MAP, di ba? Tama po, no? Opo. Halimbawa, 50 mil na lang, pwede pa namin ilapit sa MAP yun. Para kahit pa paano, baka ma-zero balance. Zero balance. Di ba? Yes, sir. Pwede pa rin po. Kahit po. Yan po ang idea sa Malasakit eh. Sa lahat po na nandoon, unti-unting nababawasan. Yes. Hanggang ma-zero. Pero Doc Pinky, may chance ba na, for example, yung balance sa 50,000, may chance na masasagot na yun buo ng PCSO o meron lang din talaga kayong ceiling na amount na pwedeng itulong? Meron po kaming parang case rate. Kunyari kung 50 na lang po, ang pwede lang namin pong itulong dyan is between 20 and 30. Okay. At least alam po namin. Malaking tulong pa rin po yun. Kung 100? Ang max po namin 50,000. 50,000. Kalahati na lang. Kalahati pa rin. Okay. Doc, ano hong mensahe po ninyo ngayon sa mga tagapakinig ho natin at tagapanood? Napapanood po tayo sa YouTube, sa Facebook Live, na gustong mag-avail po ng PCSO o iba pang programa ng ahensya like itong Medical Assistance Program po. Sa mga nagnanais pong mag-apply, mag-apply lang po sa mga legitimate sites po na makikita sa aming website para makasiguro pong hindi kayo maloloko at wag po kayong magbabayad para makakuha ng assistance. Wala pong bayad ang pagkuha ng assistance. Kaya nga po, inihimok din namin kayong tangkilikin ang lahat ng produkto ng PCSO para mas marami pa po kaming matulungan at mas marami pang maitulong sa mga nangangailangan. Sabi nga Doc Pinky, sa bawat taya, may kawang gawa. Ayan.
PCSO. Sa pagtulong. Yes Alright. po. PCSO. Ikaw talaga siya. Doc, maraming salamat. Doc, imposibleng ikaw ay hindi ka mahilig sa music dahil yan ang stress reliever natin, di ba? Opo. Ano ba mga paborito mong genre na So, yung mga luma, yung mga dati po, yung mga... Sige, Saktong-sakto sabihin ka mo, pala dito, sabihin mo, Doc. Doc Sabihin mo lang, Pinky. magbanggit ka lang ng isa. Ano ba yan? Yung mga Moon River, yung mga... Ay, dapat pala dito ka na, Jackie, pakiregalohan nga si Doktora para may inon siya sa opisina ng Transistor Radio. Oo, saktong-sakto dito ka Saktong-sakto yung makinig, paborito Doc niya eh. Pinky. Dito ka makinig, Doktora. Oo. Kasi sa umaga, balita, pero pagdating ng alas 10, para medyo tanggal stress ka na, yan ay mga maririnig, Carpenters, mga Elvis Presley, mga ganon. Hindi, totoo to. Mga Matt Monroe, yan. Pare-pareho pala tayo ng gusto. Kaya pala parang palagay ang loob namin sa YouTube eh. Anyway, Doc Pinky, salamat po sa inyo. At sana sa uulitin, muli, makapanayam namin kayo dito sa aming programa. Napakagandang balita po ito para sa mga kababayan po natin na talagang wala na hong malapitan, kundi ang PCSO po. Doc? Salamat po. Maraming salamat. Thank you, Dr. Thank you, Pinky. Ako laging magpa-interview sa inyo. Okay, Ayun. sige. Sa susunod, live na ha. Dito na sa studio ha. Ang lapit-lapit Pag may nyo ha. chance, wag hindi busy si Doc Pinky. Oh, ang lapit-lapit nyo. Diyan lang kayo sa kabilang banger eh. Oh. Doon sa may kanto. Alright, Doc. Salamat Doc po. God Pinky, bless thank you. Salamat. Thank you, Dr. Pinky. Casas Officer in Charge, Division Chief, Individual Charity Assistance Charity Department ng PCSO.